Today, pag-uusapan natin yung fair value gap. Ano ba yung fair value gap na madalas nating naririnig sa other traders? Okay? Yung fair value gap ay gap between three candles, no? One, two, three. Mula sa tuktok, okay? And mula sa buntot ng candle na ito. Maglagay tayo ng linya, okay? Diyan, yung tuktok ng first candle. And ito naman yung buntot ng last candle. And kung nakikita nyo guys, may gap between them. Yan yung tinatawag nating fair value gap. Okay? Sanayan natin yung ating mga mata na makita yung fair value gap na yan. Kasi yung fair value gap na yan ay nagsisilbing parang magnet kumbaga sa ating mga traders na babalikan at babalikan talaga yan ng kahit anong asset, no? Mapa forex, mapa stocks, mapa crypto, babalikan at babalikan yung areas na yan kasi dyan kasi sila nakakamura. I-consider na lang din natin yan na healthy retracement, itong fair value gap. Okay, dyan kasi nagkakaroon ng tinatawag na imbalance orders. So, babalikan nila yan para maging balance, no? Walang gap between prices. Saka tayo makakakita ng pag-angat ng presyo. Tulad dito sa nangyari kay Bitcoin, no? Posibleng balikan lang yan and then sipa ulit tayo doon sa taas. Okay, so yan yung tinatawag nating fair value gap or FVG. Okay? Now, tingnan natin ha, mag-practice pa tayo. Saan pa yung mga other fair value gap na nakikita natin? Okay, dito. 1, 2, 3. I-plot nyo yung tuktok. Okay? And i-plot nyo kung saan yung buntot. Ayan. Yung gap na nakikita natin dito ay tinatawag nating fair value gap. And sooner or later, no, hindi natin sure, but may chance, no, may chance na pwedeng balikan ito ni Bitcoin sa mga susunod na araw kung sakaling makaranas na tayo ng bear market. Okay? And eto pa. Okay, meron pa dito sa baba. Ayan. 1, 2, 3. Plot nyo yung tuktok and i-plot nyo yung buntot. Okay? So, yan. Alright, so sa mga levels na yan, posibleng balikan yan ni Bitcoin kapag nakaranas na tayo ng bear market or kapag nakaranas tayo ng bear trend. Alright, bago mag-continue sa kanyang uptrend move. Okay? But for now, focus na muna tayo dito kasi ito yung pinakamalapit na fair value gap natin. Okay? And yeah, sa mga levels na to guys, maghanda talaga kayo ng pera no sa mga levels na yan kasi posibleng isang pitik lang yan tulad nito no, isang buntot lang ng candle, bumaba yung presyo tapos itinaas niya na naman. So posibleng isang ganun. Or posible rin naman na i-touch niya yan, mag-consolidate sa mga levels na yan, then mag-continue sa pag-move upwards, no? Kanya-kanyang interpretation yan ng fair value gap. But yeah, it is serving as a magnet sa mga traders na balikan itong mga levels na to kasi discounted price yan, no? Magandang levels yan and posibleng mag-serve din yan as a support sa next move ng market. Alright? So, ayun yung simple explanation natin ng fair value gap. Alright? So, that's it for now. Thank you so much again for watching. Until next time, have a great day. Peace out.